Narito na tayo sa mga final games ng Koshigaya Alphas ngayong season na ito ng Japan B1 B-League at ang susunod na makakalaban nila ay ang team ng Sendai 89ers. May chance si Kai Sotto na mag-close out nga ang season na ito ng Japan B1 na merong magandang record o impression na maiiwan para sa kanyang susunod na hakbang sa kanyang karera. Ang inaabangan talaga natin ay ang NBA Summer League. Malaki ang nakikita natin na possibility na maglalaro si Kai dito dahil nagsisimula pa lamang siya noon sa team ng Orlando Magic at naputol lang kanyang sideline stint sa NBA Summer League dahil sa injury, pero heto nga nagbabalik na si Kai at mukhang isa sa dahilan kung bakit nagpalapad nga rin ng katawan itong si Kai Sotto ay para mas makasabay at mas ma-absorb niya ang bigat ng pisikalan sa NBA level. Latest na double-double na nagawa ni Kai Sotto ay laban sa team ng Tokyo. 15 points, 11 rebounds ang nagawa niya sa larong ito. Unang puntos ni Kai Sotto, kanyang dalawang free throws nagawa niyang maipasok at good defense pa nga ang sumunod na eksena. Sa pagkuha ng rebound, walang problema dito kay Kai Sotto, naging dominant ito, 11 rebounds ang kanyang naitala. Sa opensa naman, kayang-kaya niya ang depensa ng Alvark Tokyo kahit na sobrang dumi ng kanilang laro. Magandang depensa ang naipakita ni Kai sa play na ito, tapos sa kanya pa ang rebound. Ito naman ang kwento ng play na ito. Nakalimutan ng Alvark Tokyo na dayain si Kai Sotto. Hindi nila nahawakan kaagad si Kai, kaya naman Kai Sotto nakaangat para sa isang two-handed slam. Dito nakahabol na nga ang depensa ng Tokyo. May hawak na kay Kai pero nagawa naman ni Kai Sotto na makapag-adjust, kaya naman end one play ang naging resulta. Kung sa pagiging isang good passer ang usapan, Kai Sotto may laban nga rin. Sa ganitong bakbakan, nakita niya ang kanyang kakampi na nag-cut sa basket, bilis ng pasa, nawala ang depensa kaya foul na lamang ang binigay dito kay Domboya. Malupit at marumi ang depensa ng Alvark Tokyo kay Sotto sa pull sa mukha, pero magaling umarte ang player ng kalaban, parang hindi niya ito sinasadya. Dalawang free throws naman ni Kai Sotto nagawa niyang maipasok sa play na ito. Magandang depensa ni Kai at Domboya. At sa sumunod na play, kunwari ngayon lang nakita ng referee ang maruming play ng Tokyo. May pito na raw sa ngayon. Remarkable naman ang accuracy ni Kai Sotto sa free throw line sa laro nilang ito, mataas ang kanyang percentage. Ngayon sa laro ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Sendai 89ers, kapag nagawa nilang manalo sa larong ito ay sigurado na nga na mananatili ang Koshigaya Alphas sa Japan B1 level. Kai Sotto naman sa gilas, magkakaroon nga rin ng linaw kung makakapaglaro ba siya sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa mga teams ng New Zealand at Australia. Home court ngayon ng dalawang kalabang teams, at kung meron ngang mga NBA scouts sa mga larong ito ay malaki ang chance na maglalaro si Kai para sa Gilas team. Pero ang mabigat kasi dito, kung opportunity at NBA scouts ang usapan, ay mas marami talaga sa NBA Summer League. Sa pangalan pa lang, mas malapit na ng konti sa NBA. Isa talaga sa goal ni Kai ay ang umabot nga sa NBA kahit 10-day contract pa yan. Kung makakapaglaro naman siya sa isang NBA official game at naipakita niya ng gusto ang kaya niyang gawin, ay magiging sapat na ito para sa atin. Ang take lang natin, kung hindi lang nagkaroon ng injury si Kai Sotto at nakapaglaro ito sa NBA Summer League last season, ay baka nagawa nga niyang makakuha ng NBA contract dahil ibang-iba ang lakas ng isang Kai Sotto noong 2024-2025 season niya sa Koshigaya Alphas at maging sa Gilas team.